Nabulabog ngayon mga sangkay ang napakaraming mga nag-aaral patungkol sa propesiya na nakasulat sa Biblia sa buong mundo matapos po magkaroon ng isang malaking announcement. Ang hindi kilalang taong bigla na lamang pong lumitaw at nagpakilala na maiahalin tulad ang kanyang pagpapakilala mga sangkay sa kanyang sarili tungkol po kay Antichrist. Ang tanong dito, eto na nga ba ang ating hinihintay na nakapropesiya sa Biblia na si Antikristo? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isa pong pambihirang pangyayari na naman mga sangkay ang nagiging usap-usapan ngayon, ang paglitaw ng isang tao na may matinding announcement. Ang taong ito mga sangkay ay nagngangalang Abdullah na ikinababahala ngayon mga sangkay ng Christian community, lalong-lalo na po yung mga taong nag-aaral patungkol po sa mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Ito na nga ba ang hinihintay ng lahat mga sangkay, ang pagdating ni Antikristo na nakasulat sa Biblia? Sino nga ba ang taong ito? Sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo, marami po ang naghahanap kaagad ng kasagutan kung ito na nga ba ang magiging bukas na pintuan patungkol po sa panibagong yugto ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Isa sa inaabangan ngayon mga sangkay ay ang paglabas ni Antichrist. Nakaraan lamang mga sangkay ay pinag-uusapan din ang patungkol po kay Pope Francis na bigla pong pumanaw, na marami po ang napapaisip mga sangkay kung ito na nga ba ang bagong yugto ng kung anumang nakasulat sa mga propesiya sa Biblia, at kung ito na nga ba ang magiging pintuan sa biglaang paglitaw ni Antichrist. Dahil sa isang propesiya na nakasulat po sa Vatican, sa isang libro mga sangkay, 900 years ago, sinasabi po doon, ang bilang ng mga magiging pope bago po lumabas mga sangkay ang tinatawag na Peter the Roman, na maglilid nga po mga sangkay sa Roman Catholic papunta po sa tinatawag na tribulation. Subalit mga sangkay, bago po maganap ang tinatawag na tribulation, ay mangyayari po muna mga sangkay itong paglitaw ni Antichrist. Madalas sa pag-uusapan mga sangkay kung saan nga ba manggagaling itong si Antichrist, isa nga ba siyang Gentile na lineage o isa pong Jewish or mula po sa mga Muslim o mga Arabo. Etong event na paglabas ni Antichrist mga sangkay ay talagang namang kaabang-abang, dahil kapag ang taong ito lumabas na mga sangkay, ibig sabihin lamang po neto, magsisimula na po ang panibagong yugto, at eto na ang tinatawag na tribulation. Subalit bago po yan maganap mga sangkay, magaganap po muna o mangyayari po muna ang tinatawag na rapture. Kukunin po muna ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesus na patuloy na naninilbihan at tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, kasama yung mga namatay na mga taong naglingkod din sa ating Panginoong Hesus, bago po maganap ang destruction at matinding panloloko ni Antichrist sa ating mundo. Buong mundo ngayon mga sangkay nabulabog na lamang pong bigla dahil po sa paglabas ng isang tao, at naging usap-usapan na rin po ito ng napakaraming mga komentarista. Napapaisip mga sangkay kung itong taong to ay isasama na po sa listahan ng mga sinasabing posibleng si Antichrist. Dahil sa ngayon marami pong mga teorya ang lumalabas. Minsan naiisip ng iba na posibleng si Donald Trump ang Antikristo, yung iba naman mga sangkay pati si Putin sinasabing posible din daw pong Antichrist. Hindi rin po nawawala mga sangkay sa listahan ang Pope Francis na ngayon mga sangkay ay pumanaw na, at kung sino pa ang susunod na Pope sa Roman Catholic. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga iniisip ng iba na po pwedeng kandidato na Antichrist, sapagkat wala pong nakakaalam mga sangkay kung sino ang taong ito, pero nagbigay po ng identity ang Biblia kung ano ang kanyang gagawin sa ating mundo sa panahon mga sangkay na i-reveal na po ang kanyang tunay na pagkatao. Ako mga sangkay ay naniniwala na nandito na nga po yan sa ating mundo, at any moment pwede na pong lumabas si Antichrist. Ngunit sa biglaang paglitaw ng taong pinag-uusapan natin ngayon mga sangkay na
pinag-uusapan na rin po ng maraming relihiyon ng Kristyanismo sa buong mundo. Ang taong ito kasi, mga sangkay, may daladalang matinding impormasyon. Siya po ay si Abdullah Hashim. Ayon po sa kanyang impormasyon na inilabas, mga sangkay, siya daw po ay isang leader at founder ng Ahmadi Religion of Peace and Light. At ang malaki niya pong pasabog ay ito. He is claiming to be the Messiah of the Jews, Christians, and Muslims. Kiniklaim niya, mga sangkay, na siya ang Mesiyas ng mga Hudyo o mga taga-Israel, Mesiyas ng Kristyanismo, at ganun din po sa mga Muslim. All in one ang kanyang nababanggit, mga sangkay. At ayon nga po sa mga komentary, if his testimony were be true, he would be Antichrist. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmed, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the East and one in the West, and I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name in the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Nabanggit niya dito, mga sangkay, na siya daw po ay successor ni Simon Peter, successor ni Muhammad ng mga Muslim. At ito pa ang matindi, siya rin daw po ang successor ni Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao, mga sangkay. Ganito po katindi ang kanyang pasabog. Sa madaling sabi, siya po ang Misaya na hinihintay daw po ng marami. Siya rin daw po, mga sangkay, ang tunay at legitimate Pope. Sinabi rin po niya, mga sangkay, na siya daw po ang anak ng mga Muslim. Siya rin daw po ay anak ng mga Kristiyano at anak din po siya, mga sangkay, ng mga Hudyo. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang Antichrist na lalabas ay posibleng half Jewish at half Muslim. Dahil hindi po siya paniniwalaan, mga sangkay, kung siya lamang po ay purong Hudyo o purong Muslim, dahil ang dalawang ito ang pinakamatinding magkaaway na relihiyon. Kung ang taong ito, mga sangkay, ay totoong si Antikristo, masasabi po talaga natin na tama ang ating teorya na ang Antichrist ay posible nga po, mga sangkay, may lahi ng Muslim, lahi ng mga Hudyo, at lahi din po ng mga Kristiyano. Dahil hindi niya po mapag-iisa, mga sangkay, ang buong mundo kung siya po ay purong Muslim o purong Kristiyano o purong Hudyo. Dahil wala pong maniniwala sa kanya. Kung siya ay purong Muslim, magagalit sa kanya ang mga Hudyo at hindi po siya paniniwalaan. Ganun din po kung siya ay purong Hudyo, hindi rin po siya paniniwalaan ng mga Muslim. Ganun din po ng mga Kristiyano. Kung kaya't posible o malaki ang posibilidad na ang Antichrist na lalabas, mga sangkay, magkakaroon po ng matinding impluensya na magmumula sa Hudyo at mga Muslim. At alam naman po natin, mga sangkay, na ang mga Kristiyano nakaangkla lang din po sa paniniwala ng Israelita o mga Hudyo. Kung kaya't magiging madali, mga sangkay, kay Antikristo na lokohin ang marami at mapasunod ang lahat. So kung totoo, mga sangkay, ang identity sa nagpapakilalang tao, mga sangkay, na siya daw po ang Mesiyas ng mga Hudyo, mga Kristiyano at mga Muslim, kung totoo po ang kanyang sinasabi, mga sangkay, malamang sa malamang, mga sangkay, nasa yugto na po tayo ng tribulation. Dahil sa panahon, mga sangkay, na lalabas si Antichrist, yan na po ang panahon ng 7 years tribulation, na kung saan itong si Antichrist, mga sangkay, bibigyan po ng pansamantalang kapayapaan ang buong mundo. Ngunit pagkatapos po ng 3.5 year, sisirain niya po ang kanyang kasunduan sa lahat ng mga tao sa buong mundo at ipapakilala ang kanyang sarili bilang isang pinakamataas na dapat sambahin ng buong mundo. Ang paparating na Antichrist ay magkakaroon po ng isang grabing impluensya, hindi lamang po sa relihiyon, kundi maging ang politika. Makukuha niya, mga sangkay, ang loob ng lahat ng world leaders hanggang sa maitatag ang pagpapalaganap ng tatakan ng number of the beast. Isa pong bagong sistema na kunwari para po sa ayusan ng buong mundo. Ngunit ito po ay magliligaw sa sangkatauhan at magpapahamak sa kaluluwa ng napakaraming mga tao.
Tandaan po natin, si Satanas po ay deceiver. At itong si Antichrist, wala pong ibang gagawin sa buong mundo once na siya ay ma-reveal na, kundi magasik ng mga kasinungalingan, lukuhin ang lahat ng tao. Mababasa po natin sa 2 Thessalonians chapter 2 ang paalala ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa mga magaganap sa huling mga araw. Nakikiusap po na huwag magugulo ang isipan o mababahala ang lahat ng tao, lalong-lalo na po yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kung mababalitaan daw po na dumating na ang araw ng Panginoon, huwag din daw po maniniwala sa mga bulaang mga ngaral. Dito nabanggit sa 2 Thessalonians, mga sangkay, ang paglitaw ni Antikristo. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 hanggang 4, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ay Diyos. Ganyan po ang gagawin ni Antichrist. The moment, mga sangkay, na babasagin niya ang peace treaty niya sa mundong ibabaw, lalong-lalo na po sa Israel, uupo siya sa templo ng Diyos doon po sa Israel at siya po ay magpapakilalang Diyos. So, ang mga Bible scholars ngayon, mga sangkay, o mga nag-aaral patungkol po sa end times, hinahanap po talaga nila ang posibleng identity ni Antichrist. Inaabangan ng marami ang paglitaw ni Antikristo dahil marami po ang naniniwala, mga sangkay, na nasa huling mga araw na po tayo pagdating po sa Bible prophecy. Ang tanong dito, mga sangkay, itong si Abdullah Hashem na nga ba ang hinahanap po natin o hinihintay ng lahat na Antikristo na nakasulat sa propesiya ng Biblia? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all.